Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, bagamat ngayon ay bisperas ng araw ng linggo, minarapat ng ating simbahan na ang ating ipagdiwang sa misang ito ay ang paggunita sa mga pumanaw, sa lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Ito ay paanyaya sa ating lahat na manatiling kaisa ng ating mga kapatid na nagsiyao na ngayon hanggang sa ngayon naghihintay pa na lubusang makapiling ang Diyos sa kalangitan. Kaya naman, upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, halina't pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan habang inihihingi din natin ng kapatawaran ang kasalanan ng mga kapatid nating yumauna. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang paghihirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarurusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok, tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinunog. Pagdating ng Panginoon, para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na diyami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat siya ay mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Ulitin po nating lahat. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsasalita at hindi rin makikita mga matang sadyang-sadya. At hindi rin makaririnig ang kanilang poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay nabinyagan kay Kristo Jesus? Ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayo kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat, tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po naman, Huwag po Father. kayong mag-alala, bagamat ang misa po natin ngayon ay pang All Souls Day, ito po ay pagtupad na rin sa inyong obligasyon, sa inyong Sunday Mass obligation. Dahil ang intention po ninyo sa pagdalo ng misang ito ay makapagsimba para sa araw ng linggo. Bagamat ang mga panalangin at pagbasa natin ngayon at ang buong liturhiya ay patungkol sa paggunita natin sa lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Hindi pa ba kayo masaya niyan? Hitting two birds kayo in one stone. Isang simba, isang debosyon at isang obligasyon ang inyong nagampanan. Bagamat siguro marami sa inyo ang nakadalaw na sa mga puntod ng inyong mga mahal sa buhay kahapon o kaninang umaga, magandang pagnilayan natin ano nga ba ang dapat ginagawa at ginugunita sa araw na ito. Ang inaalala natin sa araw na ito ay hindi lang yung mga yumao nating mahal sa buhay, kundi ang mga katotohanan ng ating pananampalataya at ang mga aral ng buhay na matututunan natin mula sa katotohanan na ang tao'y biniyayaan ng buhay ng Diyos, at sa awa ng Diyos, sa oras ng ating kamatayan, ay muli tayong pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ko po, bago yung undas, ano ang paalala ko sa mga tao? 3 bagay ang dapat na ginagawa sa sementeryo. Una, nagdadasal. Pangalawa, nagkukwento. At pangatlo, nagninilay. 3 mahalagang katotohanan. Una, magdasal tayo para sa mga yumao nating mahal sa buhay, dahil hindi natin po pwedeng ipagpalagay na sila'y nasa langit na. Bagamat nakatutuwa sa ating tradisyon na mas pinagdadasal natin ang kaluluwa ng ating mga yumao kapag November 1, inaalala natin sila na para bang sila'y nasa langit ng lahat. Kilala nyo naman yung mga kamag-anak ninyo na matay Sigurado ba kayong lahat yun nasa langit na talaga? May pag-asa sa ating kalooban na kagaya ng sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, hindi ko pababayaang mawalay ang sino mang ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Naniniwala tayo na sa awa ng Diyos, yung mga mahal natin sa buhay, bagamat maaaring hindi sila talagang dalisay na dalisay, hindi sila banal na banal, pero dahil sila'y bininyagan, sila'y may karapatan pa rin makisalo sa buhay na walang hanggan. At sa awa ni Kristo, patatawarin ang kanilang mga kasalanan. Kaya nga, ito yung ipinapanalangin natin, na kung sakali mang may bahid pa sila ng kasalanan na nagiging hadlang, para tuluyan nilang makapiling ang Panginoon, ito nawa ay patawarin na ng Diyos. Ipagdasal natin sila, at bagamat lagi natin sinasabi, lalo na pag nag-birthday yung mga namatay, birthday na kanya sa langit. Hindi ka naman sigurado kung talaga bang nasa langit na. Hindi mo rin po pwedeng sabihin na nandun na siya. Hindi tayo sigurado Kaya kailangan manalangin tayo. At yun ang ganda ng ginagawa natin ngayon. Dahil hindi lang basta panalangin ang inaalay natin, kaisa natin si Kristo na muling nag-aalay ng kanyang buhay
hindi lang para sa mga nabubuhay na naririto, kundi para sa mga yumaong Kristiyano na maaaring ngayon ay dinadalisay sa purgatorio. Linawin natin, ano ba ang purgatorio? Ang purgatorio ba ay impyerno? Oo o hindi? Naku po, pag nagpakwis ako, mukhang maraming babagsak. Ang purgatorio ba ay impyerno? Oo o hindi? Hindi. Magkaiba yon. Kapag kayo sinasalarawan ko ang purgatorio, ang ini-imagine ko po ay parang isang bahay na mayroong sala at mayroong kusina. Ang mga kaluluwa sa purgatorio, tila ba nasa sala sila? Kasi minsan iniisip natin, Father, sabi nila yung purgatorio daw ay parusa, may apoy. Anong klaseng parusa meron doon? Makinig kayong mabuti. Sino dito ang nakikain sa ibang bahay kahapon, taas ang kamay? Nakiunda sa ibang lugar, sa sementeryo kayo kumain. O halimbawa na Pasko kayo, di ba? Nagluluto sa kitchen. Ikaw, naghihintay ka sa kusina. Naaamoy mo yung nilulutong kaldereta. Ang bango. Sakto. Gutom na gutom ka. Pero ano ang masakit doon? Tanong niyo sa akin, ano yon? Hindi ka pa para kumain nun, maghintay ka muna. Naaamoy mo na yung ulam, hindi mo pa pwedeng kainin. Mahirap ba yon? Masakit yon o hindi? Mahirap o hindi? Mahirap. Kasi lalo kang nagugutom habang naaamoy mo, tapos hindi ka pa pwedeng kumain. Ganun ang purgatorio. Nasa pintuan ka na ng langit, hindi ka pa makapasok, naririnig mo yung mga anghel na nag-aawitan, nasisilip mong kadakilaan ng Diyos, pero hindi ka pa pwedeng pumasok. Hindi dahil hindi pa luto yung ulam, kundi dahil ikaw hindi ka pa handa. Dahil kailan ba tayo naghahanda para pumasok sa langit? Kailan? Hanggat tayo nabubuhay. Kaya tayo nagpapakabuti. Kaya tayo umiiwas sa kasalanan. E paano yung mga tao na hindi nagpakabuti at hindi naman ganon umiwas sa kasalanan? Mapupunta ba sila sa purgatorio sa impyerno kaagad? Hindi naman. Lalo kung nagsumikap naman yung mga taong gustong bumait pero hindi magawa. Kung nagsikap ka namang magpakabuti at gusto mo pa rin makapiling ang Diyos, nagsisimba ka, nagdadasal ka, binyagan ka, meron kang assurance sa makakapasok sa langit. Pero baka maghintay ka muna. At ngayong araw na ito, nag-aalay tayo ng mga panalangin upang number 1, samahan natin yung mga mahal natin sa buhay na naghihintay pa. Dahil pag pinagdasal natin sila, nararamdaman nilang may pakialam pa rin tayo sa kanila at minamahal natin sila. Kaya mahalaga yung pagdadasal natin because they still feel the love that we have for them. Kaya pag hindi na natin sila ipinagdasal, para na rin natin silang kinalimutan. Parang second death yun. Patay na nga, pinatay mo pa sa alaala mo, double dead. Kaya yung namatay, pinagdadasal natin upang ipaalala sa kanilang mahal natin sila. Pangalawa, mabisa ang panalangin natin. Tanong niyo sa akin, bakit? Hindi na po nila pwedeng ipagdasal ang kanilang sarili. Sino ang magdadasal para sa kanila? Tayo, ang simbahang naglalakbay sa lupa, at ang simbahang matagumpay sa langit. Kaya pwede nating ipamanhik sa mga santo na ipagdasal natin yung mga kapatid nating yumao. At ngayong araw na ito, tila baga may amnesty. Dahil nagsimba kayo, at inaalay natin ang misang ito para sa mga kaluluwa sa purgatorio, alam nyo kung ano mangyayari? Marami sa mga kaluluwang ito, matatapos na ang paghihintay nila
at ngayon din papasok sila sa langit. Dahil sa misang inalay natin at ng ating Panginoong Jesucristo at dahil sa inyong mga panalangin. Kaya on behalf of the souls in purgatory, maraming salamat at nagsimba kayo at nagdasal kayo para sa kanila. Palakpakan nga po natin ang bawat isa. But wait, there's more. Itong amnesty na ito ay hindi natatapos sa araw na ito. Kung kayo ay dadalaw sa sementeryo hanggang November 8, pwede ninyong ialay yung indulhensya plenarya para sa kanila. Sa mga mahal ninyo sa buhay na medyo naiisip nyo, mukhang wala pa sa langit ito. Mag-alay kayo ng dasal para sa kanila. Amen? So kahit wala na sila dito, pwede nyo pa rin silang gawa ng mabuti. Kaya nakakatuwa sa ating mga Katoliko, it is never too late to love. Kahit namatay na yung tao, tapos nangihinayang ka, hindi mo nakita yung pagmamahal mo, pues bumawi ka sa pamamagitan ng pagdadasal mo para sa Kanya. Amen ba yun? So una, ipagdasal natin sila. Pangalawa, pagkwentuhan natin ang buhay nila, hindi para maging chismis, kundi maging aral sa ating lahat. Yung mga kabataang naririto, hindi na po nila inabutan yung mga matatanda na inabutan ninyo. Tama o mali? Obligasyon ninyo na ipakilala sa kanila ang kanilang mga ninuno na hindi na nila inabutan. Ikwento po ninyo lahat ng mabuting katangian nila at anong dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi nyo sila makalimutan at minamahal ninyo sila. Alam nyo ba, yung mga ninuno ko, pati yung mga trabaho nila, alam ko, meron po akong ninuno na artist. Napansin ko sa dugo namin, maraming artist. Meron po akong lolo, great-great-grandfather, panadero, baker. At sa pamilya namin, maraming nagluluto. Kaya lahat po kami halos tabain. Dahil masarap din kaming kumain. At doon ko nauunawaan, bakit ako ganito ngayon? Kung sino ako, ay naiintindihan ko sa pagkilala ko kung sino ang aking mga ninuno. Kaya minamahal ko mga magulang, mga tito at mga tita. Obligasyon ninyo na ipakilala sa panahong ito ang inyong mga ninuno sa mga kabataan ngayon. May magaganda silang katangian na dapat tularan, pero sa mga kwentong ito, i-emphasize din po ninyo yung kanilang mga pagkakamali na hindi na dapat ulitin. Kung minamana ang magagandang ugali, minamana din po ang mga masamang ugali at ang kasalanan. Minsan na ipapasa din yan sa pamilya. Kaya mahalaga na aware po kayo sa family history ninyo at makita ninyo ano yung mga bisyo na dapat ay hindi na ipagpatuloy. At sabi nga ng doktor kanina sa isang programa sa TV, narinig ko siya, sabi niya, pag dumalaw kayo sa sementeryo, pag-usapan ninyo kung ano ang kinamatay nung nasa puntod. Tanong niyo sa akin, bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Malamang yun din ang ikamamatay mo. Kung komplikasyon sa diabetes, malamang nasa iyo din yun. Kung high blood, atake sa puso, malamang papunta ka rin doon. Kaya ano ang ibig sabihin niya doon? Yung mga hindi magandang ugali na dahilan o yung hindi magandang eating habits, yung mga unhealthy lifestyle, dapat ihinto na ngayon. Matuto tayo sa nangyari sa kanila kahapon. Amen ba yun? So, unhealthy lifestyle and unholy life, cut it off. Let it stop at you. Yun ang mahalaga na napagkukwentuhan natin yung buhay ng mga yumao. At pangatlo, magnilay. Alalahanin, so una, alalahanin sila sa panalangin. Pangalawa, alalahanin ang kanilang buhay. Pangatlo, alalahanin mo na ikaw din ay mamamatay. Tuwang-tuwa ka, maluwag pa ang pwesto sa musuleyo ninyo. Tuwang-tuwa ka, may pwesto pa sa gilid ng puntod na dinalaw mo.
Huwag mong kalilimutan, yan ay para sa iyo. Lahat tayo mamamatay din. Tama o mali? Ipaalala mo nga sa katabi mo ng matauhan, kapatid, mamamatay ka din. Yan yung tinatawag na memento mori. Remember your death. Dahil kapag inalala mo na mamamatay ka din, ang kabutihan hindi mo ipagpapabukas. Ang pasasalamat hindi mo ipagpapabukas. Ang pagmamahal hindi mo ipagpapabukas. Dahil kung alam mong darating ang kamatayan sa oras na hindi mo inaasahan, lahat ng yan gagawin mo na ngayon. Dahil hindi ka sigurado kung may bukas pang naghihintay para sa iyo na gawin ang mga bagay na ito. Diba? Minamahal ko mga kapatid, ang All Souls Day ay hindi lang pala para sa mga kaluluwa ng mga yumao. Ito rin ay para sa kaluluwa nating mga nabubuhay na Kristiyano. Dahil sa pamamagitan ng panalangin, nagmamahal pa rin tayo at inaalala natin sila. Sa pamamagitan ng mga halimbawa ng buhay na ating ikinukwento at muling inaalala, natututo tayo kung paano tayo dapat mabuhay sa ngayon. At sa pamamagitan ng pag-alala natin sa mga yumao, napapaalala din sa atin, mamamatay din tayo. Kaya wala tayong oras na sasayangin sa mundo. Lahat ng oras ay gagamitin natin sa pagpapakabuti, sa pag-iwas sa kasalanan, at nang sa gayon, lahat tayo'y magkapisan sa piling ng ating amang may kapal sa kanyang tahanan, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ng isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Taglay ang pananampalatayang ito, tulungan natin ang mga panalangin natin ang lahat ng namayapa, lalo na ang mga nangangailangan ng ating mga panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo pong lahat, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, nawa ay hindi kailanman malimutan sa lupa ang simbahang naghihintay para sa kalwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan, nawa ay makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa kanyang nagpapalinis na pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, nawa ay maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang habag na nahayag sa purgatorio, nawa ay magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga kaluluwa ng mga hindi nakakikilala kay Kristo noong sila ay nabubuhay pa. Nawa ay pagkalooban ng liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog natin ngayon sa Panginoon ang mga mahal sa buhay nating ipinagdarasal, ang kanilang mga kaluluwa na ating inaalala. Panginoon ng buhay, inihahabili namin sa iyong pangangalaga ang mga kaluluwa ng mga naghihintay na makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ng iyong anak, ang aming manunubos na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay iyong kalugdan, upang ang mga pumanaw ay maiakyat sa kalwalatian sa piling ng iyong anak. Nakaugnay namin ngayon dahil sa kanilang pakikisamang matapat, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatay ay lilipas, hindi ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit,
ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno Ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bumitahin, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumit, pinagsasaluhan natin. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga mahal namin sa buhay na tinawag mo na mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Pagdasal natin ang mga yumao nating mahal sa buhay.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan at magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Agnus Dei, victoris peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, victoris peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi. dona nobis, dona nobis, pace. Magsilun po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga yumao naway makarating sa iyong tahanang mapayapat maningning, pakundangan sa ipinagdiriwang namin pagkabuhay ni Hesukristo na naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ang pasasalamat. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa nakaraang linggo. Salamat sa mga biyaya mo. Nalangin sa'yo ay pagpalain. Ang darating sa aming isang linggo, upang dito kami ay magkatimon. Para magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, salamat. Maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa ating dambana, sa lahat ng mga nagpamisa, at sa ating mga bisita na naririto ngayon. Taas nga po ang kamay. May dumayo po ba ngayon sa Baraswain para magsimba? Ayan. Maraming salamat po at welcome po sa inyong lahat. Palakpakan po natin sila. At sa inyong lahat na naririto ngayon, salamat at ingat po kayo pauwi. So muli, ang pagdarasal natin para sa mga yumao ay hanggang sa November 8, makatatanggap po ng indulensya plenarya. Kailangan lamang gawin ang mga bagay na ito. Una, dumalo sa banal na misa. Pangalawa, mangumpisal. Pangatlo, ipagdasal ang intensyon ng Santo Papa sa pamamagitan ng Ama Namin, pagdarasal ng Ama Namin, at sumasampalataya. Maaari na rin nating samahan ng Abaginoong Maria at Luwalhati para ipagkamit ang ating mga mahal na yumao ng indulhensya plenarya o ng biyaya na magdadala sa kanila sa kalangitan. At muli, panawagan mula sa ating mahal na obispo at gayon din sa ating kura paroko na ang sementeryo katoliko po na pinamamahalaan ng ating simbahan ay matagal na pong isinasaayos at binibigyan na lamang po ng palugit hanggang sa huling araw ng Disyembre ang mga may pwesto sa ating pong Catholic Cemetery. Makipag-ugnayan po kayo sa opisina dahil kung hindi po kayo magpapakita ay ipinagpapalagay na po na yung karapatan ninyo ay ibinabalik na ninyo sa simbahan at ang simbahan na po ang bahalang mamahala doon sa inyong pwesto. So inuulit ko, kung may pwesto po kayo sa Sementeryo Katoliko, ay makipag-ugnayan po sa opisina para malaman ninyo ang katayuan ng inyong pwesto at nang sa gayon ay hindi mabaliwala yung karapatan ninyo diyan sa mga pwestong iyan. So maraming salamat po sa inyong pakikipagtulungan at sa inyong pangunawa. Pagkatapos, bago igawad ang pagbabasbas, ay ipapanalangin muna natin ang mga yumaong Kristiyano. Kapayapaan kailanman ay igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagkapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya naman. Ang kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao at gayon din ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, sa awa ng Diyos ay mapanatag nawa sa kapayapaan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo, siya ang ating buhay at muling pagkabuhay. Salamat sa Diyos. Ang sino man ang nabubuhay para sa sarili naman. Walang sino man ang namamatay para sa sarili naman. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,